Muli, it's a good thing to be here, ano? At sa mga nasa online, may online pa tayo? Tuloy pang online? Online, sige. Enjoy lang tayo sa pag-aaral. Medyo maghapon kami sa sa family conference. Nakauwi kami mga past 9 na, no? Past 9 na ng gabi. Well, kasi yung conference hanggang 4 o'clock. After that, meron kaming tinatawag na Saturday night service. And after that, kwento-kwentuhan, uuwi na, kain muna, sa daan, yan. Di ba? Yan. Yan nangyari. Anyway, ngayon ay ating ikatatlong Sunday, sa buwan ng September. At ang pinag-uusapan natin ay the abounding grace of God. Ayan. Tapos, isa-isa natin tinitingnan ang masaganang biyaya ng Diyos sa pagbimisyon through our life. Kasi kami po we were privileged to be invited for this whole month para sa ating usapang missions. Okay? Kaya ang una nating pinag-usapan about the abounding grace of God ay ano yung una natin pinag-usapan? Ayan. We were saved to worship the true living God. So, we cannot have the right way of worship with the true living God hanggat hindi tayo na-justify muna ng Diyos. Kaya, yung process of justification, ginawa muna ng Diyos sa akin. Pag sinabing justification, pinawalang sala, binilang na parang walang kasalanan, parang walang utang. Parang walang utang. So, ginawa niyang malinis. At pagkatapos, binigyan niya kami ngayon ng biyaya na mag-worship sa Kanya. At dahil kami ay ako ay ginastify niya na, lumalabas na ako ngayon ay naging alipin niya. Naging alipin na ng Panginoon. Kasi nung hindi pa ako na-justify, sinong umaalipin sa akin, palagay niyo? Satan. Yan, Satan. Ang kasalanan. Si Satan, ang sin, and myself. Alipin ko rin ang aking sarili. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, nung ako ay maging alipin na ng ating Panginoon, biyaya niya yun masaganang biyaya ng Diyos na ako'y gawin niyang kanyang sariling alipin. Kaya sabi niya, bilang alipin niya, hindi na ako pwedeng mag-serve sa dalawang amo. Either i-reject ko na yung dati, yung isa, at ngayon, mamahali ng pangalawa, yung bago ko na sumpungang tunay na Diyos. O kaya, magiging loyal ako sa isa, at aawayin ko yung pangalawa. Hindi ako pwedeng maglingkod sa Diyos at sa pera. Kasi yung una kong pinaglilingkuran, yung una kong pinagkaalipinan, natatandaan kong kwento? Halik-halik pa ako, di ba? Punas-punas pa ako sa kanyang binte. At pagkatapos, sasabihin ko, patamain mo yung aking numero sa karera. Di ba? Paswerte. So, hindi na ako pwedeng bumalik doon. Kasi, pagka ako ay bumalik pa ako doon sa dating nag-aalipin sa akin, kasalanan, iba-ibang klaseng kasalanan, sa kapangyarihan ni Satanas, at sa sarili kong kagustuhan, it's like committing adultery. Ang katulad niyan ay magko-commit ako ng adultery o kaya idolatry. Kasi idolatry and adultery ay halos
magkapareho na yan. Meron nang mangyayaring pagtataksil. Kaya, the abounding grace of God, makikita natin na nananagana na isa akong alipin ng kaaway, isa akong alipin ng kasalanan, alipin ng sariling kagustuhan, pero nasumpungan niya ako. Hinanap niya ako at ako'y nasumpungan. At pinaunawa niya sa akin ang kanyang biyaya ng pagliligtas. Sunod po natin slide, please. Kaya sumunod na pinag-usapan natin ay sa kanyang pagliligtas sa akin, ako ngayon ay ginawa niya kanyang witness. Ano yung witness sa Tagalog? Saksi, hindi saksi ni Jehovah na religion, ha? Saksi. At katulad na sinasabi natin, naging saksi, pagsaksi sa mga hukuman, talagang dapat nakita mo. O kaya narinig mo. Pero ito hindi nakita, hindi narinig. Pero mas mabigat, naranasan. Mas naranasan ko. Kasi sa sarili ko, naranasan ko ang kanyang pagliligtas personal sa buhay ko. At ngayon, nakatutuwa ang kanyang biyaya, sinanctify niya ako. Pag sinabing sanctify on this part, pinag-uusapan natin yung sinet apart. Inihiwalay niya na ako saan ako iniwalay? Sa mundo. Pero nasa mundo pa rin ako. Diba? So ano ibig sabihin ng inihiwalay niya na ako sa mundo? Pero ako ay nasa mundo. Kung ibig sabihin, halimbawa, well, nandito pa rin ako sa Mandaluyong. Pero ako hindi taga Mandaluyong. Iniwalay niya ako sa Mandaluyong, halimbawa, di ba? Yung salitang, inihiwalay niya na, sinet apart niya ako. Ano man yung nasa Mandaluyong, na mga gawain o bisyo, na hindi kalugod-lugod sa Diyos, inilabas niya na ako doon. Upang patuloy na mamuhay sa Mandaluyong, kanyang alipin at ipakilala siya sa mga taga Mandaluyong. And that is the missions God is giving to me in this world. Inalis niya ako doon. At para maging impactful witness para sa kanyang kalwalhatian, God begins to cut edges of my life. Ano? Unti-unti niyang tinatapyas, inaalis, o sa isda pa, hinihimay. Unti-unti niyang inalis sa akin yung mga bagay na wala na. Halimbawa, ano yung mga bagay na inalis ng Diyos sa akin? Seeing myself as a good person. Di ba? Inalis na ng Diyos sa akin yun eh. Kasi sabi ng Diyos, walang mabuti. No one seeks after God. No one is righteous. So, inalis ng Diyos sa akin yung perspective na ako'y mabait. Ako'y mabuting tao. Kasi pag inilagay ko sa sarili ko, patuloy kong inisip na ako'y mabuting tao, hindi ko maunawaan ang masaganang biyaya ng Diyos, hindi ko maintindihan ang the best that God prepares for me, na inilalaan niya para sa akin. Kaya, isa sa tinagal niya sa akin ay yung tignan ko sarili ko na isang mabuting tao. At titingnan ko lang na pinakamabuti, walang iba kundi ang Diyos. Isa pa, yung hindi lang paniniwala, kung hindi yung umaasa sa swerte. Diba? Umaasa ako sa swerte noon eh. Pahalik-halik pa ako, no? At pagkatapos, padasal-dasal, patamain mo yung aking numero. So, tinanggal ng Diyos sa akin yun. Hindi madali yun, ha? Hindi yung magic na isang araw nakilala ko ang Panginoon, bukas wala na. Hindi. It takes time. It takes time. Yung edge na yan, yung bagay na yan sa aking buhay. So, yung paniniwala at umaasa sa swerte. Ano yun?
Maliban dun sa pahalik-halik, nandiyan din yun na nasabing sa horoscope. Dati mahilig ako magbasa ng horoscope no? Oo, mahilig ba kayo magbasa ng horoscope? Ha? Ano sa Tagalog yung horoscope? Kapalaran, di ba? Yung mga hula-hula ng kapalaran. Alam niyo yung hula-hula, pag inunawa niyo yun, talagang niloloko lang tayo Kasi sasabihin nung hula ng kapalaran, ay, naku, ikaw ay yayaman kung tataya ka sa sweepstakes. Kung tatama yung numero mo. O, di ba? Siyempre, pag tumama, yayaman ka kahit one day millionaire, maging one day millionaire ka. Yayaman ka kung tataya ka at kung tatama yung tinayaan mo. So, yung mga ganong klase, na mga edges, isa-isang tinanggal ng Diyos. At marami pang bisyo. Marami pa. Yung mga masasamang ugali, yung kayabangan, di ba? Kayabangan. Mayabang si Sunny nun Hindi nyo lang alam. Mayabang din ako yun. Yeah. Oo. May kayabang. Lahat mo tayo may kayabangan, di ba? Oo. Kasi, yung kayabangan na yan tinatawag na pride. Yan ang unang binana nating kasalanan kay Satanas. Kasi nga, nahulog nga siya because of pride, di ba? Because of pride. Kaya nung tayo sumunod sa kanya, naging mayabang na rin tayo. Di ba? Nasa atin na yung kayabangan. Tinanggal na rin ng Diyos sa akin yun. Unti-unti. Hanggang ngayon, tinatanggal niya pa rin sa akin yun. Kasi minsan, nagiging mayabang pa rin ako no? Kaya, pero patuloy ang Diyos na nagtatapyas na mga bagay na yan. Okay. Yung maging believe ako sa aking sarili. Yung believe ako sa aking sarili kasi alam ko matalino rin ako di ba? Sabi sa inyo, matalino. Kaya nga pumasa ako kay Ate Bel kasi matalino rin ako di ba? Kahit may team, di ba? Pumasa kasi may talino. Kaya may believe din ako sa sarili ko. Kumbaga, madiskarte. Madiskarte. Maraming talents, maraming skills. Kaya, yung mga bagay na yon, tinanggal ng Diyos sa akin yun, yung magtiwala ako sa aking sarili. Kasi, pag hindi tinanggal ng Diyos sa akin yun, hindi ako magiging effective. Tinanggal na rin ng Diyos sa akin yung pangarap ko na maging sikat, maging kilala, maging kagalang-galang nasa itaas. Dahilan sa kapangyarihan, aking hinangad. Pero alam niyo, sa biyaya ng Diyos, yung kapangyarihan na hinihingi ko sa kanyang kaaway, binigay ng Diyos sa akin. Di ba? O, basahin niyo yan. Tatanggap kayo ng kapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan? Pagbaba ng Holy Spirit. Galing sa Diyos. Galing sa Diyos, yung kapangyarihan. Magiging witness ko kayo. Saan? Una, sa iyong family. Una, sa inyong marriage. Pangalawa, sa inyong family. Pangatlo, sa iyong kapitbahay. Sa inyong community. At pagkatapos, kung saan kayo dadalhin ng Panginoon. Yan yung nasabing Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. So, tinanggal ng Diyos sa akin yan. Kaya, nagkaroon ng sanctification. Yung ginawa niya munang sinet apart niya. So, pangatlo, pag-usapan natin ngayon, pangatlo na ba yan? Ano? Ano yung pangatlo natin? Ayan na. Okay.
balikan ko pa muna yung una, no? Yung sinasabi ko na tinanggal niya yung cutting edges, yung mga binanggit ko sa yung tinanggal na ng Diyos sa akin. In short, ang sinasabi sa akin ng Panginoon, parang sinasabi sa akin ng Panginoon na, Sunny, wala ka ng karapatan sa buhay mo. You have no more rights. Narinig niyo yun? Pag ikaw ay naging alipin, ninuman, you have no more rights. Di ba? Nung alipin tayo ng ating mga kasalanan, wala na tayong katwiran na para hindi sumunod sa kaaway ng Diyos kung ano kanyang pinagagawa. Pag kakita ka ng alak, sarap yan, inom ka, lunggak, tungga ka na nga. Diba? So, ano man yung mga gawa ng kaaway noon, hindi natin natatanggihan yan. Kasi alipin tayo eh. Naman ng Diyos, after saving us to worship Him, after saving us to be His witness, at ngayon ay He saved us to win lost souls for Him, for His honor, and for His glory. Yan tinatawag nating consecration. Minsan itong mga salitang ito, itong consecration, sanctification, minsan halos nag-i-intertwine yan eh. Minsan nagpapalit-palit yan. Pag sinabi mong, oh, you have been sanctified, binanal ka na. Oh, you have been consecrated. Oh, hinihiwalay ka na. Okay, you've been sanctified, hiniwalay ka na. Or consecrated, binanal ka na. Ngayon, sinasabi nga dito, I was consecrated, ano? Hindi lang ako sinet apart kung hindi pinaging banal. Pinaging banal. Ginawa niya akong banal. Alam niyo yung banal? Ano ibig sabihin salitang banal? Ha? In English nyo lang. Ang tatalino talaga ng ating mga no? Tatalino nyo talaga. Believe ako talaga sa inyo. In English nyo lang. What is holy? Banal. Oh, tinagalog naman. Pero ano talaga yung banal? Ano yung holy? Describe a person who is holy. Pure. Pure, pag sinabing pure, walang bahid, dumi, ano? Yung iba sinasabi, hindi makagat ng lamok, hindi madapuan ng lamok. Pero yung tinatawag na holy, yung kabanalan ng Diyos, no? God imparted that holiness to me. When He saved me, He justified me, He sanctified me, and then He imparted that holiness in me. Di ba lahat naman kayo tumanggap ng Holy Spirit when you put your faith in Christ? Di ba? Ayon sa Ephesians 1:13, di ba? Nang inyong marinig ang magandang balita, naintindihan ninyo ito, sinampalatayan ninyo, at ngayon, ang sumunod na ginawa ng Diyos, tinatakan kayo ng banal na Espiritu. So, every believer has a resident, is being reside by the Holy Spirit. Kaya, kayo at ako, kung naniniwala kayo ligtas na kayo, ligtas na ba kayo? Taas ngayon kamay na naniniwala, ligtas na siya. Ayan. Baka meron pang hindi. Kakausap. Dito, alam mo, ligtas na kayo? Hindi pa. Marami pa kayo assignment. Pag may missionan pa kayo. Kaya titignan nyo sino hindi nagtaas ng kamay. Yan ang pag-missionan ninyo. God made me holy. Not perfect. Not perfect. Hindi ibig sabihin, kung mo ginawa akong holy, binanal ako ng Diyos, kayo binanal ng Diyos, hindi ibig sabihin perfect.
And yet, that praise kaisan, pero hindi perfect. Minsan, mas pinupulot natin yung salitang, mas hindi perfect. Hindi perfect. Ginagawa natin tuloy excuse yun. Di ba? Kaya, gumagawa pa rin tayo ng mga bagay na hindi ayon sa pagiging alipin ng tunay at buhay na Diyos. Ginagawa pa rin natin yung gusto natin, sarili natin gusto. Sinusunod pa rin natin yung invitation, panunukso ni Satanas, kaaway ng Diyos. So, God consecrated us, made us holy. At sa katotohanan, na nagana kanyang biyaya, dahil no kami ay pinili niya maging witness and to win souls, hindi kami may kagustuhan nun. Hindi kagustuhan namin yun. Ang may gusto nun, ang Diyos. Ang sabi nga nun ni Jesus, hindi niyo ako pinili. Hindi niyo ako pinili. Ako mismo ang pumili at nagpadala sa inyo para mamunga. Ngayon, kung magiging missionary kami ay hahayo lamang to win souls sa aming sariling kagustuhan, they will be all our disciples. They will be all our followers. They will be my church. Pero hindi po ganun. Ang pagmimisyon na pinagawa ng Diyos sa amin ay inilagay sa aming isipan, lahat ng aming gagawin, lahat ng souls na makakaunawa na mabuting pagliligtas niya, gawa niya yun. Ang pinagkatiwala niya sa amin ay mag-sow ng seeds. Magtanim, magkwento, magbalita ng tungkol sa kanyang mabuting pagliligtas. Kaya any church established among the Tagbanwas of Palawan, in Palawan, kung kami naroon, hindi amin yun. That's God's church. Any believers, any disciples that was won for Christ, it's not mine, it's not us, it's not ours, it's God. Lahat kasi yun, gawa ng Diyos. Alam niyo, when we started winning souls, it took us at least close to 5 years para magkaroon ng unang bunga. Sa aming tagal? Mabagal pala si Kuya sa... Yes, it took us almost 5 years before the first fruit of God nakita namin. And from that first fruit, the following year, God raised up 300%, more than 300% fruit naman. Nung sumunod na taon, amazed na amazed kami sa ating Panginoon. Kaya, grabing-grabe ang biyaya ng Diyos. Sobrang sagana. It took us about 5 years to see the first fruit of God, and yet the following year, pinakita niya, 300% increase. Kasi nga, hindi amin yun eh. Hindi namin gawa yun. Nanampalataya kami at umasa kami na yun ay gawa ng Diyos. Alam nyo, nung nagsimula kaming mag-mission doon, wala kaming bahay, wala kaming tirahan. Nabanggit ko na sa inyo, wala kaming financial support na matatanggap kahit 5 duling. Kung meron ba nangako na magsusupport, narinig ko may nangako magsusupport sa amin, isang matandang babae, nasa US pa daw, at pagkatapos, ang trabaho niya, namumulot ng mga botelya, empty bottles, ipagbibili niya yon
At pagkatapos, magsusupport daw sa amin ng 20 pesos a month. Pero paano na yung matatanggap yun? Paano niya mapapadala? Wala pa naman ng ATM, wala pang GCash, walang Mego, walang Maya, di ba? Walang bangko-bangko doon sa Coron. Paano na yung matatanggap yun? But the grace of God, eto kami. Di ba? O, mataba. Malusog. It's because of the grace of God. Ngayon, at sabi niya, kayo ay mamumunga. At ang klase na magiging bunga ninyo ay nagtatagal. Nagtatagal. Ayan. Tingnan natin yung imagine natin isang puno na may bunga. Pinitas nyo, di ba? Pinitas nyo. Tapos, anong gagawin mo? Manggang hinog na talagang alam mong matamis. What will you do? Ha? Di ba? Kakainin mo yan, di ba? Kakainin mo yan. At pagka mararamdaman mong merong papasok at lalapit at medyo manghihingi sa'yo, kilala mo yung tao na yon, si taong mahingiin, di ba? Tatago mo pa yan. Ay, dumating ka pala. O kaya, ubusin mo kagad yun. Ay, naku, sayang, naubos na yung mangga. Ang tamis-tamis pa naman. But anyway, pagkakain mo nun, dahil gusto mo yung mangga na yon, matikman uli, anong gagawin mo? Sa buto. Anong gagawin sa buto? Tatanim, di ba? Kasi gusto mo uling mamunga. Yung bunga na yun magtatagal. Yung bunga na yun nagtatagal, kinakailangan itatanim uli. At pagkatapos, uusbong yan, tutubo yan, magiging puno uli, at ngayon, mas marami na siyang bunga. At kapag ka magaganda ng bunga, alam nila na matamis yung bunga na yon, anong gagawin ng mga tao makakakita? Babatuhin yan. Di ba? Babatuhin yan para bumagsak at makuha nila na hindi mo nalalaman. Babantayan ka nila na wala ka. Oo. Ganun ang trabaho. Pag bumagsak ang bunga na yan, nakuha nila dahil binato nila, anong gagawin nila sa buto? Itatapon. Wala silang pakialam doon eh. Wala silang pakialam doon. But as believers, when we have fruit, yung fruit daw yun, dapat yun nagtatagal at pagkatapos, mamumunga uli ng marami na magtatagal. Magtatagal. And the cycle goes on and on. Kaya itong nangyayari sa atin, nangyayari sa akin, nangyayari sa amin talaga, niligtas kami to win lost souls. At nung panahon na yon, nung tinawag kami ng Diyos, nung pinili kami ng Diyos, iniligtas at ginawa niyang witness at pinahayo sa mga tribal people group. Kasi during that time, ang tribal people group ang neglected lost souls in 1950s, 1960s, hanggang 70s, hanggang early 80s. 12,000 different tribal groups. In every 1,000 tribal group, may iba-iba pang variety yan. Kaya sila yung most neglected lost souls at that time. And no one wanted to go doon sa unang field na pinagdalan sa amin ng Panginoon. Sa Palawan, sa Tara Island. Pag uwi ninyo, i-google ninyo yung Tara Island.
sakop ng Coron, Palawan. Tingnan niyo kung gaano kalaki, kung saan nakapwesto ang Tara Island. Maraming candidate for missions, gustong humayo doon sa organization na nasamahan namin nung simula. Pero nobody wanted to go there. Maraming nag-invite sa kanila na dito na kayo. But no one wanted to go there. But the Lord chose us to go there. You see, minsan maraming tinatawag ang Diyos but they were not chosen. They frozen. Pero kami, naniniwala kami, tinawag kami ng Diyos doon sa lugar ayaw namin kasi walang may gusto Siyempre, pag naririnig mo yung mga veterano ng missionary, ayaw pumunta noon. Ako pang bagito, di ba? But because of the Lord's grace, dinala niya kami doon. Tutuloy ito ni Ate Bel. Pakinggan natin si Ate Bel. Karagtong. Maraming salamat. Ito naman ang pinili ko. Pero sa totoo, pinili siya ng Diyos para sa akin. Uy, kilig na kilig yung mga bagets. Good morning again sa ating lahat. Gusto kong pasalamatan ang praise and worship team sa kanilang grabe, kanina pa ako pinaiiyak ng mga yan. Napakaganda at inspired songs na inawit nila at muli nagbalik tanaw ako sa pagkatawag ng Panginoon sa akin noong panahon ng 1974. The Lord called me in 1974 to the mission field. Grabe, no? Ilang taon na yon, mga anak. 1974, ngayon 2023, magte-2024 na. 49 years na. So, next year, golden ko na sa Panginoon, sa mission field. Grabe, ano? Oh, Lord, it's only by your grace. Alam nyo, napakamadamdamin to. Walang iiyak, kasi ako umiyak na Noong ako'y tinawag ng Panginoon, siyempre sisimulan ko muna ng konti, no? 11:26 na. Kala ko hindi na ako magsasalita Merong talata sa Bible na babasahin ko sa atin ngayon sa Luke 9:23-25. Excuse me. Sana papabasa ko kay Kuya Marvin Pero ano. Okay. Ito. Version na ito ng NIV ito Luke 9:23. Ba't nawala? Okay. Sabi ni Jesus, sa English to no? And Jesus was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. God will be the one to save it. For what is a man profited, sa verse 25, if he gains the whole world but loses
or forfeits himself. For what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Yan yung mga talata po na ibinigay sa akin ng Panginoon. At doon sa John 20:21, sabi ni Jesus, "As the Father hath sent me, so I send you." Wow! Kaya kanina, nung inaawit po yung awitin na "So send I you," ito po yung love letter ng Panginoon sa akin. Siguro kung nakinig kayong mabuti, ninamnam nyo yung bawat salita na nakapaloob sa awiting "So send I you." Talagang, ano po ang magiging tugon ninyo, "Panginoon, talaga ba?" Okay. So, nawala na. Sorry po. Iano ko sana dito sa kanila yung lyrics ng "So send I you" kanina. Ayan, okay, ito na. Basahin ko lang po sa inyo, "So send I you to labor unrewarded." Magtatrabaho ka, wala kang sweldo. Ito yung love letter ng Diyos sa akin, mga anak. To serve unpaid. Walang bayad. Ayan, nababasa. Unloved. Hindi ka mamahalin. Unsought. Hindi ka hahanapin. Unknown. Hindi ka kakilalanin. To bear rebuke. Sunod. To suffer scorn and scoffing. So send I you to toil for me alone. So send I you to bind the bruised and broken, or wandering souls to work, to weep, to wake, to bear the burdens of a world aweary. So send I you to suffer for my sake. Kung iyan ang mga salita na tatanggapin nyo, na tinatawag kayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya, tutugon ka pa ba? Kuya Marvin, asan ka? Tutugon ka pa ba? Ba't umalis na si Kuya Marvin? Dito mo go. Ito pa, so send I you to loneliness and longing, with heart a-hungering for the loved and known, forsaking home and kindred, friend and dear one. So send I you to know my love alone. Grabe po, napakabigat po. So send I you to labor unrewarded. Kaya alam nyo po, hi Jen, alam nyo po, nung tumugon ako sa Panginoon, eto na yung daladala ko sa puso ko, na wala akong sweldo, hindi ako magiging tanyag, lahat tatapyasin ng Panginoon. Di ba po napakasakit? Akala ko, hanggang salita niya na lang yon. Kala ko pag totoo na, nandun ako sa field, hindi na ganun masyado. Totoo pala. Totoo pala. Alam niyo ba't nasabi kong totoo? After na kami ay nag-undergo ng 4 years training. 4 years na pag-aaral po ito. Mag-aral. Hindi ako marunong mag-asarol. Hinawakan ko asarol. Kasi taga Maynila ako Hindi ko alam yung mga ganon. Di ako marunong umakyat sa puno. Binabawalan ako umakyat sa puno. Kasi nung maliit po ako, sakitin ako. Nung 3 years old ako, muntik ako mamatay dahil sa bronchopneumonia. Kaya gano'n na lang yung pag-iingat sa akin ng aking mga magulang, ng aking mga kamag-anak. Napaka-frail ko.
magkaroon ng masaganang buhay, maraming pera, marami kang kagustuhan. Pero hindi po. Nandun po kami, wala kaming kakilala ni isa. Di namin alam yung language ng mga tao. Di namin alam yung ugali nila na sila pala ay mga mangkukulam. Sila pala ay mga espiritista. Sila pala ay maraming hindi namin alam. Pero sa biyaya po ng Panginoon, pinag-aralan namin, pinagtiyagaan namin, pinag-aralan namin ang salita nila. May isang matanda na nakaupo kami sa buhanginan. Nagtsatsaga siya, bulag yung isang mata niya. Papakita lang namin yung isang bagay, sasabihin niya yung sa salita nila. Unti-unti, unti-unti, unti-unti. Hindi po kami nakakapagtagalog doon nung una kasi di nga nila alam pioneering po yung area na yun Ibig sabihin ng pioneering, wala pa pong nakakarating na babahagi ng salita ng Diyos doon. Kami lang yung kauna-unahan. Kaya may mga panahon po na ayaw nila sa amin. Nire-reject nila kami. Sabi nga doon sa kanta, di po ba? Kinulam nila kami. Alam niyo po ba, akala niyo hindi totoo yung kulam, totoo po. Kinulam kami mula nun sa kanilang pinakamababang mangkukulam hanggang pinakamataas. Nagtataka sila, bakit hindi umiepekto sa amin? Isang araw, mayroong bata na 3 taong gulang na talaga pong malapit na mamatay, nangingisay na siya, nangingisay. Tinawag na ng magulang yung lahat ng pwedeng gumamot. Walang nakapagpagaling. So, ang pasya po ng mga elders nila, patawag kami. Sige nga, subukan natin yung babaeng yan kung makakatulong sa atin. Tinawag po. Siyempre, hindi nila alam na ako'y Kristiyano, kami Kristiyano, at may alam kami sa panggagamot. Ganon. Tapos po, nung nandun ako, nananalangin, ginamot ko yung bata, in 5 minutes, naulian po ng ulirat yung bata. Sabi nila, ay, naku, kaya naman pala hindi umeepekto yung ating mga pangkukulam sa kanya dahil siya yung first class. Siya ang pinaka-reyna ng mga mangkukulam. Sa kanya pala nagmumula yung lahat. Kaya, simula po noon, nung panahon na yon, na sila, sabi, grabe talaga tong babae na to. Walang may kaya doon sa ginawa niya. Gumaling. Unti-unti po, yung tiwala nila, hanggang sa kami ay nakapagbahagi na ng salita ng Diyos sa kanila. Meron pong isang tao doon na galit. Sabi ni Kuya Sani kanina, ni Pastor Sani, yung bunga, di ba po, binabato. Binabato kami noon. Hindi lamang po yung symbolic bato. Totoong binabato ang bahay namin. Gabi't, araw, binabato kami. Ang bahay namin ay nipa. Yun yung, siyempre, alam niyo yung nipa? Sino nakakalam ng bahay kubo dito? Yan. Siyempre, pag binato ng bato, siyempre, pasok yun. Nako, minsan po, binato kami. Ako, siyempre yung CR namin, sorry sa nakaupo akong ganyan. Bang! Hindi ako tinamaan ng bato. Doon banda yung bato, ako nandito. Di po ba? Yung amazing grace ng Panginoon, iningatan niya. Merong tinatapunan kami ng dinamita. Ang natapunan, yung nagtapon, siya ang namatay. Isang araw, itong lalaki na ito, nagalit na kami ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Isang gabi, meron siyang dalang machete. Alam niyo yung machete? Ha? Ano itsura ng machete?
mahabang itak na matalim. Sabi niya ganon. Minumura niya. Sani, minumura niya. Hindi, ayoko magmura dito. Ayoko gayahin. Ikaw, ang buhay mo, buhay manok. Kung mapatay kita ngayong gabi, 5 minuto lang ako sa kulungan, makakalaya ako. Ikaw, ako daw, si Annabel, anak ni Lucifer, papatayin kita. Ganon. Nako, syempre, talaga pong buong village, yun ang isinisigaw niya. Papunta na siya sa bahay namin. Ang bahay namin, walang bakod. Ano lang, yung tulay lang na konti. Pag akyat mo, balkon na. Ayan na, mapupunta ka na sa loob ng bahay namin. Tapos po, alam nyo, nanginginig kami. Lord, alam ko, pinadala mo kami dito, may layunin ka. Ililigtas mo ang mga taong ito. Pero ang kalooban mo ang masunod. Alam niyo po, nakikita ko doon sa butas ng nung dingding namin sa wali eh. Nakikita ko. Tapos, pray kami ng pray. Siyempre, nakapikit na ako. Sabi ko, bakit kaya yung sahig namin, yung kawayan, na medyo may, yun eh, may siwang-siwang. Ba't kaya parang ang liwanag? Pero siyempre, hindi ko na pinapansin kasi andun yung concentration ko sa pananalangin dahil andyan na yung danger. Maya-maya, naririnig namin yung tinig na yun na mura na hinahamak kami mula ulo hanggang talampakan, lumalayo. Hanggang hindi na dumating. Pero nanginginig po ako, doon ako tinubuan ng nervous breakdown ba yung tawag na yun. Kaya tuwing may konting nanginginig ako. Totoo po yun. Tapos, kinaumagahan, madilim pa, siguro mga 4:35, yung kapitbahay namin pumunta. Sabi, naku, buti na lang, alam mo, yung bahay nyo, kagabi, yun lang yung pinakamaliwanag dito. Meron, kaya hindi tumuloy yung tao na yun na gustong patayin kayo. Kasi nakita niya parang may mga puting tao na na may mga pakpak na kaya hindi na siya tumuloy. Natakot siya. Kasi yung ligarang, parang nag-aapoy, na maliwanag ang inyong bahay. Kaya hindi na siya tumuloy para patayin kayo. Sino po may gawa nun? Sa palagay nyo, sino po yung nag-ingat sa amin? Ha? Ba't parang doubt kayo? Ang Panginoon! Yes! Ang Panginoon. Kaya hanggang ngayon po, buhay kami. Ito kami. Buhay kami. Pero ilang beses po nilang pinagtangkaan ang buhay namin. Ilang beses kaming kinulam. Ilang beses na pagkagaling namin sa Bible study, mayroong tao na pupukpukin ng 2x2 si Kuya Sani, si Pastor Sani. Kasi galit sila, ayaw nila sa salita ng Diyos. Ganun po katindi ang mga pinagdaanan namin. Bukod pa sa pinagnanakawan kami, o order kami ng mga materyales, kukunin nila, tapos ibebenta ulit. Mga ganun, basta lamang po umalis kami. Pero isang araw, magpapaalam na kami, sabi nila hindi. Sa pamamagitan po ng kanta yun, sabi nila hindi. Manatili kayo kasi gusto namin andito kayo. Gawa po ng Panginoon. Grabe ang kabutihan at plano ng Diyos sa aming buhay. Kaya huwag niyong hahamakin o mamaliitin yung pananalangin niyo para sa amin. Napakalaking bagay po nun. Kasi kung hindi sa suporta ng inyong panalangin, di ko alam. Kaya patuloy po kayong manalangin sa mga manggagawa ng Diyos sa amin. Maraming salamat. Yung mga bunga ng Panginoon doon ay dahil po kabilang kayo doon. Nagpagal kayo sa pananalangin, pagsuporta, pag-encourage sa amin.
Kaya purihin ang Panginoon. Buhay pa kami, nandito kami, nagpapatotoo ng kanyang kabutihan at ng kanyang biyaya. Salamat. Salamat po. Yan, narinig din si Ate Bel, ano? Yan. Hindi tumigil ang kaaway ng Diyos kahit nandoon na kami, ano? Patuloy yan. Kaya nga sinabi sa inyo, tinanggalan na kami ng karapatan na kami maging alipin. Hindi lang yung mga mahihirap na yun ang mga gawa ng kalaban ng Diyos para kami tumigil. Marami rin siyang magagandang offers habang kami naroon. Minsan, ino-offeran kami ng mga katutubo ng mga lupain. Binibigay nila ang lupa nila sa amin. Sabi ganon, kahit ano po ang kaya ninyong linisin dyan, sa inyo na po yan. Meron din nagbebenta ng kanilang lupa sa amin sa isang boating gin during that time. Isang boating gin. Meron na kaming mga lote na maangkin. At kapag umuwi naman kami rito, may mga offers din, magaganda. Ino-offeran kaming magpastor na lang sa isang church. Nabanggit ko na yan, di ba? Magpastor sa church. Nung kami ay magkaroon ng chance na pumunta sa US, God privileged us to go there. Sabi ng mga kapwa nating kababayan natin nung mananampalataya, Pastor, dito na lang po kayo magpastor. We were offered also to isang araw, dumalaw kami sa isang missions organization na nagte-train. That day, hindi namin alam, nag-resign yung kanilang pinaka-director sa training. Nung dumating yung national director, kinausap niya ako, nag-resign si ganito eh. Tapos, binibigay niya ng susi sa akin. Oh, eto, nandun yung kotse sa parking. Iuwi mo na. Iuwi mo na. There are offers. Dumala mga kaibigan namin doon. Nung makita yung maramdaman nila yung lungkot sa village. Paano kayo tumatagal dito? Ang lungkot dito? Nabubuhay kayo rito? Sabi na, yes. Hanggang ngayon, buhay kami. Naku, dapat hindi na kayo rito. Sabi niya gano'n, dapat hindi na kayo rito eh. Dapat mataas ng inyong kinalalagyan. Kayo na dapat ang may mataas na posisyon. There was a time, kami ni PJ, may inatinan kami. Asa si PJ? PJ, naalala mo, matin tayo ng isang workshop. Ewan ko kung alam mo na simple, may mga usapan sa likod. Kinausap ako. Kasi yung isang pastor doon, dati naming kasamahan, na nag-resign siya, tapos nag-pastor siya sa Tarlac. Tarlac na lang siya. During that time, mga simpleng usapan sa likod. Nilapitan ko yung kakilalang pastor. Oh, ano usapan niyan? Sabi nga, pinag-usapan namin dito yung mga bishop. Tapos bigla sabi niya sa akin, Pastor, ikaw, qualified ka na. Gusto mo on this date, punta ka sa ganitong church. Gagawin ka naming bishop. Magbayad ka lang na 1,500. Alam mo yun? Narinig mo yun? Oo. Gagawin na nila ako bishop. Magbayad lang ako ng 1,500. Sarap sana maging bishop, ano? Pero,
alipin ako ng Diyos. Kaya, ingat din po tayo. Kahit tayo ay niligtas na ng Diyos, pinabanal niya tayo, ang malungkot, minsan, hindi natin pinamumuhay ang kabanalan. Bumabalik tayo sa kabalbalan na uri ng buhay, labag sa kalooban ng Diyos. Kaya, nabi sa inyo, wala na kaming karapatan. Kami ay parang tulay lamang. Tama yung tulay. Huwag mo alisin yung tulay. We are just bridges built by God. Parang alulod. Parang tulay na i-connect ang isang parte sa kabilang parte. It's what Paul is saying, we have the ministry of reconciliation. I-connect the lost souls to the living God. And that's all the grace of God. Mayaman talaga ang biyaya ng Diyos sa pagpili niya sa aming magmisyon. Kaya sabi ni Ate Bel, you have been a part of this. Ever since, Brilliance has been a part of this. In prayers, in encouragement, hanggang ngayon. Next week, kung may mga tanong kayo, prepare your questions for next week. Pag wala kayong question next week, wala na tayong service. Ngayon pala, mag-isip na kayo ng gusto niyo itanong patungkol sa mga narinig ninyo, mga share namin sa inyo. Ano? After we share with you a few more minutes of God's abounding grace, calling us to do missions for His honor and glory, then we will entertain your questions. Okay? And also, what takeaway do you have sa any sessions? Ano yung mga nakantig ng puso ninyo during our time of sharing together in the Word of God about His abounding grace in our lives? And also, at the same time, think of how God abounds, of God's grace abounds in each of your life. Okay? Baka hindi kayo bumalik. Dahil magtatanong lang kayo. Okay. Maraming po salamat. Manalangin tayo sa Panginoon. Father God, thank you for you are really the true and living God. And your grace abounds in each and every one of us. Patuloy mong pagpalain ang iyong iglesyang ito for your honor and for your glory until lahat ng kanilang community inaabot will come to know you and will bear fruit that remains and die and bear fruit again patuloy hanggang sa inyong pagdating. Amen. Amen.